Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Marikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-26 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Mga Bacoeño sang-ayon sa River Restoration Project. Proyekto sisimulan na sa buwan ng Hulyo. Huling saludo ni Mayor Murillo, isang paggunita sa kanyang serbisyong tama. At Project Bantay Eskwela, pagtitibay ng ugnayan sa komunidad at paaralan sa Nauhan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita sa temang walang iwanan sa digital bayanihan, patuloy na isinusulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa ang digital inclusion sa pamamagitan ng paglungsad ng iba't ibang programa bilang pagdiriwang na rin ng Regional ICT Month Summit. Sa temang walang iwanan sa digital bayanihan, patuloy na isinusulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa ang digital inclusion sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba't ibang programa bilang pagdiriwang na rin ng Regional ICT Month Summit. Sa mensahe ni DICT Regional Director Emilu Delfin, binigyan din niya kalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor mula sa pamahalaan, akademya, pribadong sektor hanggang sa civil society organizations bilang katuwang ng pamahalaan sa layuning gawing abot kamay ang digital na serbisyo para sa bawat Pilipino, partikular na sa Mimaropa Region. Isa sa mga pangunahing inisyatiba ng ahensya aniya ang patuloy na pagpapalawak ng libreng internet access sa mga pampublikong lugar sa ilalim ng programang Free Wi-Fi for All. Kaakibat naman ito ang patuloy na pagdaragdag ng konektibidad sa mga paaralan, pamilihan, pantalan, plaza at iba pang espasyo ng serbisyo publiko upang matiyak ang inklusibong paggamit ng teknolohiya. Inilatag rin sa nasabing okasyon ang mga Digital Transformation Centers at Tech for Ed Centers na magsisilbing tech hubs para sa mga komunidad. Dito maaaring matuto ang mga mamamayan ng digital literacy, makagamit ng e-government services at sumailalim sa online livelihood training na isang hakbang patungo sa mas empowered ng mga komunidad. Bilang dagdag na inspirasyon, ibinahagi rin ang pagkilala ng United Nations sa Pilipinas dahil sa mga matagumpay na proyektong may kinalaman sa pagpapalakas ng teknolohikal na kakayahan ng pamahalaan. Isa sa mga tampok na halimbawa ay ang pagkakahirang ng ipresinentang proyekto na tampok ang Occidental Mindoro kung saan mula sa linggong proseso ng pagkuha ng business permits ay naging minuto na lamang sa tulong ng e-government solutions. Sa pagtatapos sa kanyang mensahe, tiniyak ni Regional Director Delfin ang patuloy na pagtutok ng DICT sa advokasiyang gawing patas, abot kaya at makabuluhan ang digital transformation para sa lahat. Sa ibang balita, sa harap ng taong bayan, pamilya, kaibigan, mga department heads at kawani ng pamahalaang lungsod, inilahad ni outgoing City Mayor Malu Murillo ang kanyang mga naging programa at proyekto sa 3 taon niyang panunungkulan bilang punong lungsod. Silipin natin ang mga naging kaganapan sa kanyang huling saludo, the last State of the City Address of City Mayor Malu Murillo. Hindi man pinalad na manalo at may pagpatuloy ang kanyang serbisyong tama na kanyang hinahangat sa ikalawang termino bilang City Mayor ng Calapan City na natiling mataas nila ang moral ni outgoing City Mayor Marilu Flores Murillo.
June 18, 2025 sa Convention Center, Barangay Tawiran, Calapan City, sa kanyang huling saludo, isang pagunita sa serbisyong tama, the last state of the city address of the City Mayor Malu Murillo, ay formal na iniulat ni City Mayor Malu Flores Murillo sa taong bayan ang kanyang mga nagawa sa loob ng 3 taon ng panunungkulan. Sa harap ng taong bayan, pamilya, kaibigan, mga department heads at kaumani ng pamalaang lungsod ay buong kagalakang inilahad ni Mayor Murillo ang mga napanagumpayang programa at proyektong nakatuon sa kalikasan, kaligtasan, kalusugan, kabuhayan at kahusayan ng pamumuhay. Ayon sa punong lungsod, sa pamamagitan ng kanyang serbisyong taong bayan ang masusunod, ay nailapit niya ang gobyerno sa tao na kinapapalooban ng mga serbisyo at proyekto. Kabilang na dito ang serbisyong Tama Center na direktang naghatid ng mga pangunahing serbisyo direkta sa mga pamayanan. Ang termo na puno ng pag-asa at ambisyon na paunlaring palalo ang ating mahal na lungsod. Hanggang sa ngayon ay dala ng aking puso ang lubos na kagalakan at pasasalamat na ako'y mabigyan ng pagkakataon na paglingkuran ko kayo bilang inyong punong lungsod. Ito po ang aking ika-3 soka at muli humaharap ako sa taong bayan upang iulat ang lagay ng ating mahal na lungsod. Ang layunin, kalikasan, kaligtasan, kalusugan, kabuhayan at kahusayan ng pamumuhay at nang maipadama ang mapagkalinga at mabubuting pamamahala alay sa taong bayan. Sa ilalim ng aking administrasyon, taong bayan ang masusunod. Isinulong natin ang programang ito na tunay naglalapit ng gobyerno sa mga tao. Mga programang hindi lamang bago, kundi makabuluhan, makatao, at tumutugon sa aktual na pangangailangan ng bawat Kalapeño. Ilang pa aniya sa mga naibigay ay ang serbisyong Barangay Caravan, Expanded Health Program, na may hatid na iba't ibang serbisyong pangkalusugan, tulong alalay para kina lolo at lola na nagkakaloob ng libreng gatas, libreng pustiso at salamin sa mata, libreng school supplies para sa chikitings at iba pa. Ipinagmalaki rin ni Mayor Malu Murillo ang mga karangalang nakamit ng lungsod sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang pagkakabuo ng People's Council, ang mga programa at serbisyo para sa mga magsasaka, ang pagpapalakas ng mga kooperatiba, MSME, scholarship program at mga proyektong pang-infrastruktura. Samantala, naging bahagi din sa naturang okasyon ng pagkakaloob ng sertipiko ng pagkilala sa naging kontribusyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon na naging kabalikat sa pagtataguyod ng kapaki-pakinabang na programa at serbisyong Pet Malu para sa mga Kalapeño. Ang tabayanan ay iba pong mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service
mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Surfing to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, bilang isang bayan na pangunahing apektado ng pagbaha sa lalawigan, bagamat may agam-agam, sumasang-ayon ang halos lahat ng barangay officials dito sa proyektong River Restoration Project ng pamahalaang panlalawigan. Una nang nagpahayag ng pagsuporta dito si Baco Mayor Alan Roldan sa isinagawang community consultation dito. Kumpara sa nakaraang konsultasyon sa bayan ng Gloria, ilang linggo lamang ang nakararaan ay isinagawa rin ang kahalintulad ng gawain sa bayan naman ng Baco. Ang nabanggit na munisipalidad ang isa sa mga pangunahing bayan na nakararanas ng matinding pagbaha mula noon hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman hindi katakataka na maraming sa mga mamamayan nito ang sumasang-ayon sa River Restoration Project ng Pamahalaang Panlalawigan. Ika-23 ng Hunyo, sa isinagawang community consultation dito, dumalo at nagpahayag ng kanyang pagsuporta si Baco Mayor Alan Roldan. Ayon sa punong bayan, sila mismo ang humiling ng dredging para sa kanilang bayan. Hindi anya siya dumalo sa konsultasyon bilang pagsuporta kay Governor Bons Dolor, kundi ang suporta para sa proyekto. Hindi po nandito si Alan Roldan, ito po ay ginagawa ko na kaagad at sasabihin ko na, hindi po nandito si Alan Roldan para suportahan ang ating gobernador. Ako po ay nandito upang tumayo at naninindigan ang kinakailangan ng bayan ng Baco ay madredge ang ating kailugan dahil ito po ay kinakailangan. Iba po ang sitwasyon sa ibang bayan, iba po yung sitwasyon sa bayan ng Baco. Napakaraming panahon na natin po pinangarap na maibusan, mabawasan naman lamang ang problema dito. Kung kaya po, kasama natin ang Sangguniang Bayan, andito mga barangay officials na nandito, hindi para pangunahan. Ang akin lang po yung sa loobin ko dahil mamaya po bibigyan kayo ng pagkakataon na kayo ay magsalita, ilabas nyo yung inyong nais na sabihin, pero ililinaw ko po, tinuulit ko, hindi po ako nandito para suportahan ang ating gobernador. Ako po ay nandito upang suportahan ang pangangailangan ng mamamayan ng Baco. Dahil para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan at mga barangay officials na dito, ito po ay isang paraan upang sa ganoon ay mailusan ang problema ng bayan ng Baco na matagal ng panahon na ito ang ating problema. Matapos ang pahayag ng alkade ay nagpaliwanag na ang proponent dito, ang Bird's Nest Resources Corporation. Ayon sa tagapagsalita nito, dumaan sa legal na proseso ang proyekto tulad nila sa tinatakda ng ordinansa ng lalawigan. Tatagal ang proyekto sa looban ng 1 taon at 4 na buwan. Sa naging paliwanag naman ni Governor Bons Dolor, muli nitong binigyan diin na magkaiba ang dredging sa mining na mula na aniya mismo sa ibinigay na definisyon ng Department of Environment and Natural Resources. Bagamat marami ang sumasang-ayon sa proyekto ng mga Bacueño, may mga nagpahayag rin na kanilang agam-agam. Una na dito ang pagkasira ng kanilang baybaying dagat, ang epekto sa mga mangingisda at ang araw-araw na kabuhayan ng mga maaapektuhang lugar. Kakaisa at sama-samang hahadlangan ang napipintuho sa pagkuha ng buhangin at lupa dito sa aming barangay Mayagaw, Pulantubig. Sapagkat lubhang masisira ang kalikasan, lalo na sa mga coral reef na ating ingatan at inaalagaan ng aming mga tagabantay dagat. Sapagkat mahirap na kami makahuli pa uli ng mga isda kung ang ating pong ilog ay lalalim na. At inaalagaan po natin ito. Kaming mangingisda lahat po ay dyan lamang kumukuha ng ikabubuhay. Ang bawat isa ay mawawala ng hanap buhay. Mga ama, ina, at mga anak
na handang tumulong sa aming barangay at sa buong mga pamilya. Mawawalan din po kami ng proteksyon para po sa darating na kalamidad. Katulad po ng bagyo at sinasabi nga po ninyong baha. Ang pagbaha po ay nangyayari kahit saan. Okay po, talaga po. Kaya nanay, sinusolusyonan po natin, hindi lang yung para sa inyo, kundi para sa buong bayan ng Bako. Gusto ko lang pong malinaw, nay, na yung pong bukana na sinasabi niyong punta, hindi po siya kasali. Ibig po sabihin, yung pipunta ay hindi kasali. Hindi po talaga nanay kasali. Kasi nga po, yung Hindi po kasi siya pwedeng tanggalin. O, pakisulat mo ulit ng video, ng picture. Kasi nanay, kung ang kinakatakot po ninyo, yung mapa ng isa, wag ito. Naunawaan ko kayo, nay, baka kasi ang iniisip nyo, nasa bukana po. Hindi Opo. po siya pwedeng tanggalin, nay. kape. Hindi Yes po. Ang tatanggalin po, yun pong sandbar sa bukana, doon sa harang. Yun po yung hindi punta. Ang punta po na yung may berde, di ba? Opo. Hindi po siya kasali, hindi po siya pwedeng tanggalin. Ay lit na po kasi sanay. Bawal po siyang tanggalin, nanay. Kaya nga po, po Okay. napaano namin. Pag tinignan po nanay ninyo yan, meron pong puti sa ibabaw. Yes po. Yan po yung punta. Tama po, hindi? Tama po. Hindi po yan kasali na. Huwag kayong matakot. Ayun po ang aming kinatatakot. So, hindi po kayo matakot. Kung Sanay, ano. kausap nyo ako. Opo. Pag giniba nila yun, lagot sila sa akin, ay. Opo. Yun po. Para po gusto naming malinaw. Yun. Wala kayo na ikakatakot doon, ha? So, maliwanag tayo katikbulosan. Hindi kat yan. Nako, nagpangita. Nanay, ang pinoproblema nyo, are, di ba, are ang punta. Yes po. Tsaka are puntang are. Yes po. Hindi po nanay kasama yan. Ang bimutasin lang po na ay are. Yun pong pinakabukan na talaga. Ayun po nanay, yun lang ang po. Kabilang sa mga barangay na dadaanan ng pagsasagawa ng naturang proyekto ay ang barangay na nasa baybaying ilog na nakaugnay sa Bako at Alag River. Maliban sa mga nabanggit na ilog, nakasama rin sa 7 natukoy na ilog sa lalawigan na nakatakda para sa proyektong dredging ay ang Wasig River, Kagankan River, Bungabong River, Balete River, Mag-asawang Tubig River at ang Bukayaw-Silunay River. Dahil na rin sa pagsang-ayon ng mga opisyales ng pamahalaang lokal ng Bako, inaasahang una nang sisimulan ang dredging sa bayan ng Bako. Ayon sa tagapagsalita ng Bird's Nest Resources Corporation, sisimulan nila ang proyekto sa huling linggo ng buwan ng Hulyo. Sa naganap pa rin community consultation kung saan ay dumalo at nagpahayag dito ng pagsuporta sina Mayor Alan Roldan at Governor Bons Dolor, may mga nagpahayag din ng kanilang hindi pagsang-ayon at agam-agam sa proyekto. Narito ang report. Sa naganap pa rin community consultation kung saan ay dumalo at nagpahayag dito ng pagsuporta sina Mayor Alan Roldan at Governor Bons Dolor, may mga nagpahayag rin na kanilang di pagsang-ayon at agam-agam sa proyekto. Matapos ang presentasyon ng proyekto sa open forum na isinagawa, muling tumayo dito si 2nd District Board Member-elect Anthony Yap upang linawin ang ilang pang issue sa proyekto. Ang daloy ng tanong at sagot na bahagi ng programa ay biglang natigil nang magsalita ang kapitana dito na pinatitigil na ang aktibidad dahil anya lubang mahaba na ang oras na lumipas. Hindi rin anya maganda ang panahon at malinaw ang kanilang posisyon na sumasang-ayon sila sa proyekto. Bukod kay Board Member Anthony Yap, may ilang pang nais magtanong at magbigay linaw sa nasabing proyekto. Subalit hindi na nila sila nabigyan pa ng pagkakataon. Kung babalik mo ang TVNet Newsline, makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon,
Dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Tingnan ang bilang pagdiriwang ng ika-14 na Community Relations Service Month na may temang ugnayan at bayanihan sa piitan ng sandigan ng serbisyong tunay para sa bagong Pilipinas. Inilusod ng Nauhan District Jail ang Project Bantay Eskwela sa Jose L. Basa Memorial School. Ang inisyatibong ito ay isang patunay ng kapangyarihan ng paikipagtulungan ng mga institusyong pagwawasto at ng lokal na komunidad sa pagkataguyod ng mas suportadong kapaligiran sa edukasyon. Bilang pagdiriwang ng ika-14 na Community Relations Service Month na may temang ugnayan at bayanihan sa piitan, sandigan ng serbisyong tunay para sa bagong Pilipinas. Inunsad ng Nauhan District Jail ang Project Bantay Eskwela sa Jose L. Basa Memorial School. Ang inisyatibong ito ay patunay na kapangyarihan ng pakikipagtulungan ng mga institusyong pagwawasto at ng lokal na komunidad sa pagtataguyod ng mas suportadong kapaligiran sa edukasyon. Nagsimula ang proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng seguridad ng mga tauhan ng piitan sa pasukan ng paaralan na nagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral at nagpapalakas ng pakiramdam ng seguridad sa campus. Kasabay nito ay sinagawa rin ng isang clean-up drive na nag-aanyaya sa mga estudyante na maging aktibong bahagi sa pagpapanatili ng malinis at malusog na kapaligiran sa paaralan. Bukod sa seguridad at kalinisan, inilunsad din ang programa na Sopas on Wheels kung saan reforma at masustansyang sopas ang ipinamamahagi sa mga estudyante. Layunin nito na hindi lamang itaguyod ang mas malusog na pangangatuan kundi hikayatin din ang regular na pagpasok sa paaralan. Nakibahagi rin ang mga jail officers sa mga estudyante sa pamamagitan ng isang read a book session kung saan nagkwento sila upang palaganapin ang pagbabasa at paglinang ng pagmamahal sa hakbanging ito. Upang mas lalong palakasin ang wastong gawi sa kalinisan, isinagawa rin ng isang hand washing activity para turuan naman ang mga mag-aaral na mahalagang pamantayan sa pangangalaga ng kalusugan. Sa pamamagitan ng magkakaugnay na hakbang na ito, binigyan diin ng Project Bantay Eskwela ang kahalagahan ng kooperasyon ng komunidad sa pag-aalaga sa mga institusyong pang-edukasyon at pagtitiyak ng holistikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Samantala, silipin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Halapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng News and Staff and Crew sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindareño. Ako po si Angel Maricdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.